balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga Yo mga par, matapos nga po opisyal na nawalan ng gana ang dating welterweight undisputed champion Terence Crawford para sa rematch nito sa kanyang mortal na karibal na si Errol Spence Jr. Kung saan nagpapasalamat si Crawford dito mga idol dahil ang PBC na mismo at kampo ni Errol Spence ang gumawa ng paraan para hindi na ituloy ang pangalawang laban nila. Ito nga mga idol matapos magpakita si Spence ng footage na kakatapos lang ng operasyon ng kanyang mata dahil sa sakit nito na katarak. Dagdag pa ni Crawford mga idol, duda talaga siya sa naging operasyon ni Spence. Aniya ginawa lang daw nila ito mga idol para gumawa ng alibay at hindi masira ang imahe ni Spence sa mga boxing fans at manatili ito na isang money fighter sa boxing sports. Ayon pa nga sa mga boxing experts mga idol, dahil sa pinakita daw ni Errol Spence, nakakatapos lang ng kanyang operasyon sa mata. Dalawang bagay daw mga idol ang benepisyo na dala nito. Una nga kay Errol Spence Jr. at pangalawa sa Premier Boxing Champion. Ang una nga mga idol dahil sa injury nito sa kanyang mata na ayon kay Spence mismo, meron na pala siya katarak bago ang laban nito kay Crawford. Sabi daw ng kanyang doktor, ito daw ang rason kung bakit hindi niya masyado nakikita ang mga hook na pinapatama ni Crawford sa kanya at kahit jab daw halos hindi nito makita. Sa ganitong sinabi ni Spence mga idol, nagkaroon talaga siya ng matibay na alibay kung bakit ito nawasak sa laban kay Crawford at sa naging rebat dito ni Crawford mga idol. Nakapagtataka daw no merong katarak si Spence bago ang bakbakan nila, dumaan naman daw sila sa masusing examination bago sila mag-fit na lumaban sa bakbakan. At pangalawang rason o benepisyo mga idol, matapos ipakita ni Spence ang kanyang operasyon ay mapupunta sa Premier Boxing Champion o PBC. Marami kasi mga eksperto mga idol ang naniniwala na plano daw lahat ng PBC ang naging operasyon ni Spence dahil para patayin talaga ang rematch clause ng dalawang superstar. Ito nga mga idol para protektahan ang kanilang investment o tinatawag na cash cow. Sa mga hindi nakakaalam kasi mga idol, bukod po kay Gervonta Tank Davis, isa po si Errol Spence na nagdadala ng malaking pera sa PBC. At kung ikaw daw ang promoter mga idol, hayaan mo ba na matalo ulit ang alaga mo sa fighter na nagdurog sa kanya sa unang laban? Alam daw ng PBC na tagilid pa rin si Spence sa rematch kay Crawford dahil nga gusto ni Crawford sa 147 pa rin sila maglalaban na talagang tuyot na si Spence sa ganitong timbang mga idol, kaya mas mabuti na lang patayin ang laban at magkaroon ng alibay si Spence na hindi ito healthy nung natalo siya ni Crawford sa bakbakan. Well, dahil nga dito mga idol, lumilinaw na ang naging hula natin dati kung bakit na-cancel ang laban ni Spence at Pacman. Para sa sariling opinion natin mga idol, meron din conspiracy sa bakbakan nila dati. Bakit hindi natuloy? Alam kasi ng PBC kung gaano kadelikado si Pacquiao kalaban. Malaki talaga ang tsansa na ma-expose talaga si Spence sa laban kay Manny Pacquiao sakali nagharap sila. Kagaya sa ginawa ng Pinoy Legend sa laban nito kay Keith Thurman. Idagdag pa natin dyan mga idol na medyo pulpul si Spence na makipaglaban sa mga fighter na kalewete. Palagay natin mga idol hindi natuloy ang laban na yon dahil pinoprotektahan nila ang super fight ni Crawford at Spence. At pala isipan talaga mga idol, bakit parehong side ng mata ni Spence ang may diferensya? Sabi sa report inoperahan si Spence sa kanyang retina kaya na-cancel ang laban nito kay Pacman. At halos 1.5 taon pa lang mga idol, may panibagong sakit na naman si Spence sa parehong mata bago pa daw ito mapalaban kay Crawford. So ano ba talaga ang totoo dito mga idol? Sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero sinabing 5 rounds lang daw ang inabot sa kanya ng dating Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Ipinugutan niya daw ito ng ulo sa kanilang sparring. Bagamat ang tanong mga idol, tatanggapin kaya ni Cuadro Alas ang opisyal na hamon ni Sean Gibbons kay Casimero? Nalabanan nito si Marlon Tapales sa Mayo para magkakaalamanan kung sino ang malakas. Well, para sa ating mga idol, isang solid na bakbakan to. Pinoy kontra sa Pinoy at puro papalaban sa bakbakan. Matira-matibay talaga dito sa laban mga idol. Ang problema lang talaga dito mga idol, kung kakasakay ang promoter ni Cuadro Alas na si Masayoki Ito.